Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sadyang nakagugulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinabayaan ng Diyos na magutom at mauhaw si Elias, gayon din naman ibinibigay sa atin ng Ama ang kaniyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. Sa kaniya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. Sa araw ding ito ang ating ika-6 na nobenaryo sa Nuestra Señora de la Buena Hora, ang Birhen ng Quiapo. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, hinalabit siya, at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Hinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay mga ituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisinan ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain
sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo ay mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumakain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno.
ang tinapay na bumaba mula sa langit, wala nang iba pa. Ang kaniyang pagbibiyaya ay pagbibiyaya ng pagbibigay ng buhay, at ang buhay na ito ay matatamasa natin sa kaniyang kaharian. Una, bago natin pagnilayan ang ating ebanghelyo sa linggong ito, ang tagpong ito ay nangyari nang magkaroon ng ginawang himala sa pagpaparami ng tinapay. Marami ang sumunod sa kanya. Marami kung saan siya ay magpunta, naroon din ang mga taong nakasaksi ng pagpaparami niya ng tinapay. At kaya nga si Jesus ay nagpunta sa ibang bayan upang hindi directly iwasan ng mga taong ito kung hindi baguhin ang kanilang kaisipan. Dahil gusto siyang gawing hari, dahil nakasaksi sila ng isang himalang bago lamang nila naranasan. Kaya nakakuha ng pagkakataon si Jesus na gamitin ang pagtitipong iyon upang magturo ng isang katotohanang hindi maarok ng tao. Isang katotohanang hindi nila maunawaan sa isang maikling panahon. Kaya nga, nang sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit," sila ay nagbulong-bulungan. Bakit ba nagbubulong-bulungan ang mga tao? Basically, ang bulungan ay negative ang connotation sa mga tao. Di po ba? Kasi may tatlong pagkakataon na ginagamit natin ang pagbubulong-bulungan. Yung una, tayo ay hindi naniniwala o nagdududa, kaya nagbubulungan sila. Di ba yan yung yan yung taga Nazaret, yung anak ni Jose? Paano niya nasasabi yung kaniyang mga bagay na ating naririnig? Kaya nagbubulungan sila, nagdududa sila. Ikalawang pagkakataong ginagamit natin ang pagbubulong-bulungan. Bukod sa tayo ay nagdududa, hindi natin pinaniniwalaan ang taong nasa ating harapan. At ang ikatlo, ang pinakamalaki at palagi nating naririnig at nakikita na ang pagbubulong-bulungan ay ginagawa ng tao pag nagchichismisan. Tama, mali. Minsan sa simbahan, nakikita mo may nagbubulungan. Di ba, no? Nagtuturuan sila. Bulungan ng bulungan. Kumbaga, hindi masama, pero wala sa lugar. Kasi ang purpose natin, kaya tayo nasa simbahan, ay hindi magbulungan habang kumakanta. Hindi magbulungan habang nakikinig. Kung hindi makinig upang maunawaan ang ebanghelyo. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Huwag kayong magbulungan. Bukod sa nakikita niya ang ginagawa ng tao sa pagbubulungan, ito rin ay kaniyang nauunawaan. Kaya nga, kahit sinong walang pananampalataya sa Diyos, hindi mauunawaan ang lahat ng kaniyang sinasabi. Gamitin natin yung bulong sa magandang pamamaraan. Kung papaanong ginamit ni Propeta Elias ang pagbulong sa Diyos. Lord, kunin mo na ako. Hayaan mo na akong mamatay. Hirap na ako. Di ba bumulong siya sa Diyos ng kaniyang nararamdaman? Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel.
Sa ikalawang pagbasa, ganun din. Huwag na kayong magalit. Iwasan niyo ang pagkapuot. Dahil kapag tayo'y nagagalit at napopuot, tayo ay natututong magreklamo ng pabulong. Di po ba minsan ganun ang ating attitude? Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin ngayon na maniwala at tanggapin ang salita ni Jesus nang hindi bumubulong. It's either you accept or you reject Jesus today. Tanggapin na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Tanggapin na siya ang ibinibigay ng langit, na ang kaniyang laman ang siyang magiging pagkain natin upang tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay sa mga hamon ng buhay. Bagamat hindi natin maunawaan, bagamat hindi natin maarok, iyon ang totoo. Dahil walang sino mang tao sa mundo ang pwedeng umarok ng kaisipan at kalooban ng Diyos. We cannot defy the words of God. It's defying the logic of man. Limitado tayo. Yung alam lang natin ang kayang isipin ng ating mga utak. Pero kailanman, hindi natin kayang pasukin ang kaisipan, kalooban, at kalaliman ng Diyos. Kaya ang ibinibigay ni Jesus ay ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. No explanation needed. It's either you accept para sa iyong kaligtasan o you reject para sa iyong kapahamakan. Ito ang ating kailangang isipin. Gamitin natin ang pagbulong sa Diyos sa isang maganda at maayos na pamamaraan. Ibulong natin sa Diyos na dagdagan ang ating pananampalataya. Ibulong natin sa Diyos na dagdagan ang ating pagtitiwala. Ibulong natin sa Diyos na dagdagan ang ating pag-ibig. Upang kahit na hindi natin maunawaan ngayon, patuloy tayong kakapit at hahawak sa salita ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Hindi na mababago, hindi na masisira ng lohika ng tao ang salita ng Diyos. Mamamatay na tayong nagdududa, pero ang Diyos nananatiling totoo sa kaniyang mga salita. Kaya po bubulong tayo sa Diyos kung ano yung laman ng ating puso. Sisimulan natin sa pagbulong sa taong katabi ko ngayon. Pakibulong nga po dun sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Parang hindi kayo bumulong kasi narinig ko. Di po ba ang bulong hindi naririnig? Dahil ito ay whisper of God. Doon po sa bumulong na mahal ka ng Diyos, doon sa bumulong nangangahulugang inspirasyon ka ng iba upang magpatuloy na mahalin ang Diyos kahit na tayo ay may pagsubok na kinakaharap. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil ibinigay niya ang kaniyang katawan sa banal na Eucharistia.
Huwag po nating hayaan. Huwag nating hayaan na ang pagkakataong ibinibigay niya ay pagkakataong tanggapin sa ating puso na siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa, tulad ng kaniyang anak na si Jesus. Taglayang matibay na pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco Jose, na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukas at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Jesucristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang tubig na bumubuhay
ligayang tunay. Inubig para sa kaluluwa, bukas sa mga sala. Halik kayong mga napapagal, kayong namubuang sa mundo. Daling kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Patalastas. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilico Minore ng Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Bilang sakristan, inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na ika-15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nobena sa karangalan ng Nuestra Señora de la Ora. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan namin kayong na makiisa sa pagsisiyam na nobena para sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Thank you. Inang sakdalinis, kami ay ihingi sa Diyos Ama namin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinumbuay,
ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin. Birhing kalinis-linisan, Mariang pinagpala, ina namin at ina ng simbahan, kami ay lumalapit sa iyong kandili at kalinga, dala ng pag-asang hindi mo kami bibiguin kung ito ay makakabuti sa amin. Sa iyong pagmamahal at habag nasa Diyos nagmula, o magiliw na ina, sumasamo kami na sa pamamagitan mo ay maipagkaloob ang mga biyayang hinihiling. Tahimik nating sambitin ang mga pansarili nating kahilingan. Sa simula pa lamang ng daigdig, o mahal na Birheng Maria, ipinangako na ng Diyos na isang babae ang dudurog sa ulo ng ahas na walang iba kundi ang kasamaan sa lupa. Dahil sa kalinis-linisang paglilihi at pagsilang sa iyo at iyong banal na pamumuhay, ikaw ay kinalugdan ng Diyos at sa iyo ay natupad ang pangakong inaasam. O mahal na Birheng Maria, sa iyong walang hanggang bahid na dungis na pamumuhay, buong puso pong tinutugon ang panukala ng Diyos sang-ayon sa ibinabalita ng Anghel Gabriel. Dahil dito, lubhang nalugod ang Diyos at si Jesus ay iyong ipinaglihi sa iyong kababaan. Sa pamamagitan mo, Birheng Maria, ikaw ang nagbigay daan upang maganap ang aming kaligtasan. Sa payak mong pamumuhay, kasama ng iyong anak, isang magandang halimbawa ang iyong ipinamalas. Sa paanan ng cross, naging matatag ka at nakihati sa paghihirap ng iyong anak. Tulungan mo kami na matulad sa iyo, na sa kabila ng mga paghihirap at dinaranas namin, ay matanggap namin ang kalooban ng Diyos. Sa kamatayan, niloob ng Diyos na hindi ka magdanas ng pagkasira ng katawang lupa, sapagkat kailan may hindi ka nabahira ng kasalanan. Inakyat ka sa langit ng buong luwalhati sa pagbubunyi ng mga anghel at mga banal, at doon ay sinalubong ka ng iyong anak sa gantimpalang buhay na walang hanggan. Mapalad ka na nakinig, nag-ingat at tumalima sa salita ng Diyos. Kaya nga kalinis-linisang Maria, aming ina, akayin mo kaming malayo sa tukso at umiwas sa kasalanan. Sa aming pamimintuhong ito, naway matulad kami sa iyong mga halimbawa sa pananalig at pag-ibig bilang huwarang disipulo. Ikaw na ina at unang tagasunod ng aming Poong Hesus Nazareno. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami at ipamagitan sa iyong anak upang sa pagsasama nating ito bilang katawang mistiko ni Kristo, ay magkasama tayo sa kaluwalhatian sa langit na minimithi naming bayan. Amen. Mga kahilingan ng bayan sa mahal na Birheng Maria, Santa Maria, mo kami, o Santang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, kalinis-linisang Birheng, ipinaglihi ng walang kasalanan. panalangin mo kami,
kaming mga walang kasalanan ay tumatawag sa iyo. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Naway maging masigasig ang simbahan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Nawa ang kaparian ay walang hangaring kapalit ng kanilang pagsusumikap, kundi ang galak sa paglilingkod sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa ikakabanal ng sanlibutan. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Naway patatagin ang pananampalataya ng mga relihiyoso at misyonaryo at bigyan sila ng sapat na tibay ng loob sa pagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang panig ng daigdig. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Naway maibahagi ang mga laiko ang kanilang kakayahan, talino at paglilingkod sa inang simbahan. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Naway magampanan ng mga namumuno sa ating pamahalaan ang mga gawain sa kanilang iniatang. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Naway sa gitna ng gulo, ingay at pang-aakit ng mundo ay matuto ang mga kabataan na mag-isip, makinig at tuklasin ang kalooban ng Diyos. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Naway ang mga may sakit na dinanas ni Kristo sa kanyang mga sugat ay maging lakas sa mga paghihirap na tinitiis ng mga may sakit at karamdaman. O Mariang Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating hingin ang pamagitan ni Maria sa ating mga pansariling kahilingan. Alalahanin mo, o kalinis-linisang Berheng Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora, na kailanman ay di narinig na sino mang dumulog sa iyong pamamagitan na iyong pinabayaan. Dala ang pag-asang ito, kami ay naninikluhod sa iyong harapan. O Berhen ng mga Berhen, aming ina, ang aming dalangin ay iyong dinggin at pagbigyan. Amen. Panalangin sa mga magsisilang ng anak. O kabanal-banalang Inang Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora, sa iyo ipinagkaloob ng Diyos ang pambihirang biyaya na maipaglihing walang sala. Lubha mong nauunawaan ang hirap at tiisin ng iyong mga anak, lalo na ng mga kababaihan na magsisilang ng kanilang anak. Pagkalooban mo sila ng lakas sa gitna ng kanilang tiisin habang papalapit na ang oras ng kanilang panganganak. Bigyan mo sila ng biyaya na maligayang magsilang ng kanilang anak. Maging malusog nawa at malakas ang sanggol na kanilang isisilang at gawin mo silang mabuting ina sa kanilang anak ayon sa landas ng iyong pagiging ina ng Panginoong Hesus. O Birhing Ina ni Hesus, ipanatag mo ang aming kalooban habang kami ay umaasa sa iyong pangangalaga at pag-aaruga. Amen. Panalangin pangwakas. O Diyos, Ikaw ang lumikha at humirang sa amin upang makabahagi kami sa iyong kayamanan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa iyong awang walang hanggan. Sa loob ng maraming taon, kinupkop mo kami at pinagyaman sa iyong aral, awa at pangangalaga. Sa pagtangkilik sa aming mahal na ina, si Mariang ipinaglihing walang salang anuman. Itinampok mo kami upang maging saksi sa iyong katotohanan at kabutihan. Itulot mong kami maging lalo pang tapat sa iyo at bukas sa isa't isa. Maghari ka sa amin, mahal na Panginoon, at sa pamamagitan ni Mariang kalinis-linisan, palaganapin mo sa amin ang iyong kabanalan, kasaganaan at kapayapaang walang hanggan. Amen. Nuestra Señora de la Buena Hora, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa pangwakas na awit.
puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.